nakakalito na ah. Ano raw yung gusaling itatayo? Teka, alam ko yun eh. Ang sabi ng prinsesa na bagong banal na babaylan, lugar yun para matyagan ng langit. Para matyagan ng langit? Templo yung gagawin niya. Tama ka. Templo nga. Isa ng bagong banal na babaylan, di ba? Malamang maswerte yung lugar na pagtatayuan ng gusali. Magpunta na tayo agad dun para magdasal. Hindi, sabi nila, hindi raw yung lugar na dasalan. Ano yun? Para lang daw yun sa pag-aaral. Hindi bale. Hindi na natin kailangan malaman yun. Wala ka eh. Doon na tayo mag-aalay at magdarasal, ha? Kamahalan, sa inyong kapangyarihan yon. Malaking pagkakamali na napunta yun sa mga kamay ni Lady Michelle. Para lang yun sa inyong angkan. Walang masama na binawi niyo yun sa kanya. Pangatawanan mo na ang pagiging banal na babaylan. Kapag yun ang inangkin ko, tsak naaagawin din sa akin yun ng iba. At kapag inagaw yun sa akin, baka pilitin ko uling makuha yun. Walang imposible pag hawak ko ang ganong kapangyarihan. Kaya naisip ko, ang pag-aagawan sa banal na kapangyarihan, dapat nang tuluyang magwakas. Yun ba ang una mo ipinangako kay Maestro Wilson nung kausap mo siya? Yun nga, nalungkot si Maestro Wilson dahil ang agham, palaging ginagamit ng mga mapagsamantala para maging nakapangyarihan. Parang Aljon, wala na magsasamantala sa taong bayan kapag ganun na nangyari. Kamahalan, pag-aari yun ang sagrado angkan ng mga hari. Ang kalangitan, hindi kailanman naging pag-aari ng sinuman. Kailan mo naisip ang ganung plano? Matagal mo na ba yung pinag-isipan? Kung hindi mo tinanong sa akin, nahiya akong sabihin. Paano kasi? Yun lang ang maaari kong ibigay na kasagutan para makuha ang tiwala ng Maestro Wilson. Nag-isip ako ng paraan para hindi magamit ang agham sa politika. Kaya naman naisip ko ang planong yun. Hindi na mahalaga kung paano mo naisip yon. Dahil alam ko, mahusay ang naisip mong paraan. Bakit mo naman nasabi yung ganon? Habang kausap ang mga ministro, bigla ko naalala mo ngayon si Etcha doon. Si Richard doon? Ang sabi ng ama ko, maraming maharlika sumasalungat sa pag-angat ng Budismo sa sila. Kaya si Haring Bophong gumawa ng kwento ni Etcha doon. Ganun pa man, hindi madaling baguhin ang paniniwala ng mga tao. Kahit sa panahon ngayon, mas marami pa rin ang nananalig sa mga babaylan niya. At yun ang sinasamantala ni Michelle. Tama. Kailangan ko pang mag-aral. Yung tulungan mo ako. Oo. Kanina, habang kausap ko si Michelle sa tanggapan ko, nabigla ako ng bahagya. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Pinagbantaan ka ba niya? Hindi, Yusin. Marami siyang ibinatong tanong sa akin kaya lang. Yung mga ibinigay ko sa kanyang sagot, ang ikinabigla ko ng bahagya. Ano ibig mo sabihin? Para bang pakiramdam ko hindi ako yung nagsasalita. Ewan ko naisip ko na dati yung mga ganong pananaw. Pero habang kausap ko siya, parang yung mga sagot na ibinigay ko sa tanong niya, matagal ko nang pinag-isipan. Nakapagtataka, di ba? Kahangalan ang maisip niya. Ang naisip ni Prinsesa Dokman? Oo. Kung magsalita siya, parang napakadakila ng naisip niyang paraan. Tama ka. Ang panahon ng langit magwawakas. Malayo mangyaring ganung bagay. Malayo talaga. Kaya nga isang kahangalan ng ideyang yon. Isang siglo nang lumipas mula nang gamitin ni Haring Bophong ang kwento ni Etcha doon para maitatag ang Budismo. Pero naniniwala pa rin ang mga tao sa ritual, sa mga bituin at mga eklipse. At dapat lang. Mamamatay ang mga tao kung walang sinasandalang katang-isip na buhay.
Maaaring ginamit ko ang mga tao at ang langit. Pero ginamit din ako ng taong bayan. Tama. Dahil kailangan nila na mag-uugnay sa kanila sa langit. Ang mga nilalang, sabik sa mga ganong uri ng tao. Akala niya, kapag inamin at sinabi niyang wala akong kapangyarihan, hindi ko nakikitang hinaharap katulad nilang akong lahat. Ang akala ba niya matatanggap ng mga tao ang ganong katotohanan? Kung hindi niya naiintindihan yun, paano niya ako haharapin sa laban? Tama yun. Tamang sinabi mo sa akin. Kaya lang, bakit nagkakaganyan ka pa rin? Dahil